Yan. Then, on natin yung ating electric fan. Yan. And working po yung ating 220 volt. Kumusta po mga kayehe? Kung kayo po ay nagbabalak na mag-set up ng solar sa inyong bahay and plano nyo magpatakbo ng mga small load like TV, electric fan at washing machine. So ito pong setup na ito ang bagay sa inyo. So ito pong mga gamit natin na ipapartner po natin sa ating nailagay na-install na 100 watts na solar panel. So sa 100 watts po na solar panel, ito po yung mga kailangan natin. Meron po tayo dito ang gagamitin na battery na lithium iron phosphate battery. Meron na po siyang BMS at active equalizer. So ito po ay rated na 36 AH or 36 amperes. And then para po sa pagkukonek po natin sa naikabit na nating solar panel na 100 watts, meron po tayong PV wire dito na meron na siyang nakalagay na MC4 connection. Ito naman pong wire na ito ay AW size 8 para naman po ito sa ating gagamitin na connection sa pagitan po ng battery at ng ating inverter. And para po makapag harness po tayo o makapag-convert po tayo ng mas efficient na radiant energy mula sa araw, gagamit po tayo ng MPPT solar charge controller. Ito po ay yan, 20 amperes yung ating pong solar charge controller. And then for protection po sa ating setup, gagamitin po tayo ng yan, DC breaker. Okay, kasama po ng DC breaker, meron din po tayong AC breaker. And para patakbuhin po yung ating mga 220 loads appliances sa bahay, ito po ang gagamitin nating inverter. Sa ngayon po, ito po yung pinakamura sa kanyang hanay. Ito po ay PSW inverter or pure sine wave inverter. Ang kanya pong peak power na kaibigay ay 1,600 watts, pero ang continuous output po na kaya niyang ibigay dire-diretso ay 800 watts lamang, so kalahati po. At para maprotektahan naman po yung ating battery at yung ating inverter na gagamitin, so pwede po tayong gumamit ng SSR, optional po ito, na lagyan nyo na rin po sa heatsink. Yan. And of course, para po ma-monitor yung voltage natin, ma-regulate natin, gagamit po tayo ng low voltage disconnect. Yan. So ito pong mga gamit na ito ang gagamitin natin para po sa setup natin, kasama po ng 100 watts na solar panel na naikabit na po natin. At bago po tayo magsimula sa ating setup, salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Meron na po tayong 13,000 subscribers. And sa mga susunod po nating mga videos ay bilang pagtugon sa pasasalamat, meron po tayong ibibigay ng mga free giveaways. So tutok lang po, and don't forget to share, like, and subscribe po dito sa ating channel. So, simulan na po natin yung pagbibuild. So dito po natin isi-set up yung ating solar. And ayun po yung source ng ating PV, yung dalawang MC4 connector natin. And nung pinagawa po natin tong taas ng bahay natin ay pinaabangan na po natin ng daanan ng mga wires. Diyan po natin ipapasok yung ating PV wire, and then sasalubungin po at ikukonekta po natin dun sa taas yung ating MC4 connector. Yan, so gagamitan na po natin ng hagdan. Ito po yung linya ng ating solar panel sa taas. And ito po ay, so ikukonekta po natin dito sa MC4 connector natin. So dito natin po palalabasin o ipapasok yung ating linya ng solar panel. Ito po natin ilalagay yung ating linya ng solar panel. Ito po yung mga wire, no? Ito po yung PV wire natin ng solar panel natin. And ang next po natin na gagawin ay maglalagay na po tayo ng circuit breaker muna, and at the same time i-set up na po natin yung ating solar charge controller.
para masimulan na po natin yung ating pagsisetup. So, kakabit po muna tayo nito. Ito po yung breaker enclosure distribution box. Ang normal po na pagkakabit nito ay nakapaganyan. Ayan. Ma-access natin. So, buksan po natin. Okay. So, dito po natin ilalagay yung ating DC breaker na DIN rail type. Kaya nga lang po, kung pag ganito po natin siya ikakabit, so dito po natin i-hook yung ating breaker na DIN rail type, nakapaganyan po siya. Yung model po ng ating DC breaker, so dapat ang source ay nandito sa taas o yung line. Okay? So sa makatwid po, kung paganyan po natin siya ikakabit, okay? So kung nandito po yung ating linya ng solar, so dito po natin ipapasok yung source. Okay, o yung line, tapos sa baba po, iikot na naman yung wire na pa ganon, papunta sa taas para naman po sa ating papunta po sa ating solar charge controller. So, hindi po ganito ang gagamitin natin o gagawin natin sa ating setup. Instead po, pag ganyan po ang gagawin natin. So, sideways po siya. So, basta tandaan lang po natin, tama yung pasok o tama kung saan natin ilalagay yung line o yung source ng ating current. Dahil po yung gagawin nating style ng pagkakabit nito ay pag ganito, bubutasan po muna natin dito sa area na ito para daanan at labasan ng ating mga wires. So ito na po yung ating breaker box. Yan. Binutasan na po natin sa taas at dito rin po sa baba. Then para po mas makapit yung pag-ipit dito ng ating DIN rail type na DC breaker, lalagyan ko po muna ito ng electrical tape para medyo mas makapit po siya. Sa pagbubutas po natin, tingnan po natin baka may tamaan tayong linya sa palitada, no? Kaya ingat-ingat po. So, ikabit na po natin itong ating solar charge controller. So, ito pong ating solar charge controller ay MPPT and ito po ay rated na 20 amperes. So, ang maximum na solar panel po na kaya niyang hawakan o i-hold ay 260 watts kung kayo po ay gumagamit ng 12 volts at kung kayo naman po ay gumagamit ng 24 volts ay 520 watts po na solar panel ang kaya po niyang i-take. So, ito po ay automatic kapag kayo po ay gumagamit ng 12 volts or 24 volts na solar panel. So, madidetect po nito. So, ikabit na po natin itong solar charge controller natin. Sabit po natin dito. So, yung ating pong solar charge controller, meron pa nga po pala siyang sensor. So, meron po tayong 6 na butas dito hangina. So, dagdagan pa po pala ng isang butas dito. Sa pagkakabit naman po ng ating DC breaker, so ito po ay itong triangle na ito, ay papahagat po natin dito sa rail. Okay? Then, ipupull po natin ito. Yan. Sa ibang model po, pag pinol po ito, na ilalak. Pero ito pong nabili natin, ayaw malak. So, kailangan natin ng pang hugot. Ayan. Ayan po, dalawa. Okay. Tapos, saka po natin i-release. Ayan. Sa pagkakabit po ng ating DC breaker, dahil po yung ating orientation ay sideway, dito po yung ating linya para sa line side. And then lahat po ng load dito po sa right side. Okay, dapat pare-parehas po yan. Puro line side po lahat ng nandito dahil nakita nyo po ito po ay positive and negative symbol. And then dito po puro mga load side. So dito po line side and sa kabila load side.
Sa ganitong orientation po na pa sideways, so again po, ito po yung ating line side at dito po yung ating load side. Ngayon, sa mga wire po natin, alin po doon ang dapat natin ilagay dito sa line side at sa linya para sa load side? Okay, so pag-usapan po natin yung solar panel to solar charge controller. So, ang ating solar panel po, dapat po siya ay naka-linya dito sa line side dahil sila po ang source. Okay, so dito po ang positive and dito ang negative. Kung positive po dito, sa load side po, ito po yung positive din. Sa line side po natin, ito yung negative. Ito naman po yung line side. Then, para sa negative. So, ito po ay pa-out po ito, papunta sa load po natin na solar charge controller. Ngayon, sa pagitan naman po ng solar charge controller at battery. Okay? So, alam po natin na ang solar charge controller, lahat ng na-convert niyang energy, okay, ay papunta sa battery. Pero po, paggabi na, yung battery na mismo ang nagsusupply ng ating power. So, alin po doon ang magiging line at alin doon ang load? So, tatandaan po natin, lagi po nating i-consider ang line side. Ito po yung may pinakamataas na potential energy. So, sa makatwid po, sa pagitan po ng battery at ng ating solar charge controller, ang line side dito, ang magiging line natin o magiging source natin ay ang ating battery. At ang out po niya, ang load niya ay papunta sa solar charge controller. Pagdating naman po sa load natin na 12 volts, so siyempre po ang magiging line po natin doon, yung ating 12 volts mula sa ating solar charge controller, yun ang line natin, at ang load po niya, yung mga didistributan ng mga load ng mga 12 volt system o na ilaw. Pagdating naman po sa battery, sa pagitan ng battery at ng ating inverter, okay, so alam po natin ang magiging line side natin doon, o magiging line natin o source, ay ito pong ating battery at ang load po natin yung ating inverter. Ikakabit na po natin yung linya, yung wire para sa load side po natin. And kailangan po natin ng tamang sukat ng wire, no, pag gagamit po tayo. So, ito pong ating PV panel o yung wire ng ating solar panel ay medyo mataba. Ito po ay AWG na size 10. So, pwede po tayong kumuha dito dahil sobra naman. Check ko muna kung hanggang saan yung aabot. So, ito yung mga gamit nating wire sa ating line side. So, kukuha ako dito. So, ito pong gagamitin nating wire para sa ating load na solar charge controller ay AWG na GIS po o size 10 po. Dito ko po inasayan yan sa ating circuit breaker number 2. So again, kasama po sa pag-iingat, dapat alam natin kung gaano kalalim yung ating wire na ipapasok, no, doon sa ating line or even sa load side. So double check po natin. Sukatin po muna natin, saka po tayo mag-strip yung ititrip natin. So ganito. Ito po yung ating gagamiting wire para sa ating battery. Okay, so mas maganda po, mas maliit o mas maikli yung distance niya mula solar charge controller at battery, mas maganda. At ang size po ng wire na ito ay size 10 din. Bago ko po ilagay yung ating
wire na ito, lalagyan ko muna siya ng terminal lug. Ayan. So, checkin po natin na sobrang higpit o mahigpit yung ating pagkakalagay ng terminal lug. So, ulitin ko po, sure po natin dahil magiging sanhi po ito ng hindi magandang pag-flow ng current kung meron tayong loose connection. And for added protection, lagyan na rin po natin yan ng shrinkable heat tube. Then, pwede na po natin itong ikabit sa ating breaker para sa linya po ng ating battery to solar charge controller. Yung susunod naman po natin ay yung linya para sa ating battery to inverter. So, dito po natin yan ilalagay. Ito po yung source, yung ating battery, at yung load po niya, yung ating inverter. Kung magkakabit po kayo ng distance ng wire mula sa ating battery patungong inverter, as much as possible po, mas maganda, the shortest, the better. O the shorter distance, mas maganda ho. Sukatin lang po muna natin. So, dito po sa taas, na merong rated na 63 amperes yung ginamit nating DC breaker. Ayun, so hanggang dito po yung distance niya mula sa breaker patungong battery. So dito po tayo magpuputol. At itong mapuputol naman po natin ang gagamitan natin mula sa breaker patungong inverter. Ayan, ang kapal po ng ating wire. Size 8 na AWG para po sa ating battery to inverter. So ito po, lalagyan na po natin ito ng terminal lug dahil ito ikakabit natin sa inverter. At ito po, itong battery naman para sa ating battery to inverter din, lalagyan din po natin ito ng terminal lug. Sabay na rin po natin lagyan ng terminal lug yung ating out ng ating 12 volts. So, mula dito hanggang dito lang po yung wire na nilaan ko. So size 10 lang po yan. And hanggang dito lang po siya dahil maglalagay po ako dito ng terminal block para sa linya ng aking mga 12 volts. So ito na po yung nalagyan na natin ng terminal lug yung ating mga wire na gagamitin from battery to inverter. So pagdating po sa wire na gagamitin natin sa battery to inverter, wag po tayo magtitipid dahil kailangan po talaga natin ng matabang wire dito. So depende po 'yon sa ating wattage na kailangan o i-out ng ating inverter. Then, pag na-terminal lug nyo po, ganun pa rin po, check nyo mabuti. Hindi dapat magkaroon ito ng loose connection. So, dapat hindi maluwag para hindi siya mag-init. At kapag okay na po siya, yan, para added protection po, lagyan po natin ng shrinkable heat tube. Ilalagay na po natin yung linya ng ating battery patungong inverter. So, ito po ginamit natin na 8 ang kanyang size na AWG. So dito po naman na out yung ating linya patungong inverter. Maliit lang po yung distansya Hanggang na lang muna natin ito. At para po makumpleto na yung ating setup, ilagay na po natin dito sa ating enclosure box ng breaker yung ating temperature sensor. So tinanggal po natin kanina ito. And ayan po, nakikita nyo, nilagyan po natin ng tanda ng positive at saka negative. Yung pula at saka yung ating black para hindi po tayo maligaw.
Okay, sa pagkakabit po nitong ating kwan, dapat mahigpit. Higpitan po natin mabuti. Isin lang po natin ito. Ayan. Okay, so recall lang po natin itong connection natin. Meron po tayo ditong 4 na DC breaker. So ito po ay 10 ampere, 10 ampere, 10 ampere, and 63 amperes ang capacity niya. Ito po yung line side natin. Ibig sabihin na dito po yung mga source sa left side na ito. And then dito naman sa right side po natin, ito po yung mga load po natin. Sa patong circuit breaker naman po natin, ito naman po yung source natin na 12 volts. Ayan, so magagaling po dito yan sa 12 volts out ng ating solar charge controller. Okay. Okay. And then, dito po natin padadaanin yung source. At yung out po natin, ay dito po natin ikakabit. Maglalagay po tayo dito mamaya ng terminal lag. Okay. At yung last, dito po na natin nilagay yung para naman po sa from battery to inverter. So ito po yan, gumamit po tayo ng medyo matabang linya o matabang diameter ng wire. So ito po yung 63 ampere, ito po yung source natin at yung out po natin. Gagamit po tayo ng inverter dito, ayusin po natin mamaya. So ayan po yung diagram natin. So kabit na po natin yung ating connection o wiring dito sa ating solar charge controller. Okay, pero bago po natin siya ikabit, make sure po na lahat po ng ating DC breaker ay naka-off. Okay, so sa pagkakabit naman po ng ating solar charge controller, makikita nyo po dito sa area na ito po yung linya ng ating positive ng solar panel, negative, and then battery positive, battery negative, and then load positive, load negative. And be sure po na bago nyo ikabit, dapat paluwagan nyo po ito. Dapat napaluwagan nyo po muna para maikabit natin. Ang linya pong ikakabit muna natin ay yung positive ng battery and yung negative ng battery. Susunod po dyan ay yung linya ng solar panel. Unahin po natin yung positive ulit. Then yung negative ng solar panel. At ipanghuli po natin yung 12 volts out. Unahin po natin ang positive and negative ang susunod. Okay, so check po natin mabuti bago natin close. Dapat siya ay knock-off. Okay, yung ating mga DC breaker. So, mahigpit dapat, yung mga wire. And knock-off siya. Lagyan na muna natin yung cover. Dito po ako maglalagay ng terminal block. Okay, para po sa ating mga 12 volt system. Isunod na po natin ikabit itong ating power inverter, 60 Hz po yan, at ito ay pure sine wave na inverter. So ito po yung pinakamura sa ngayon sa kanyang linya. Po. And ang kanyang rating po ay 1,600 watts, pero ito ay mayroong continuous output power lang na 800 watts. At kung kayo po ay gagamit ng ganitong brand ng inverter, huwag niyo pong isasagad ng output ng 800 watts. Dapat po nasa 600 watts lang po ang inyong load. Okay, so pag binili nyo po ito, may kasama na rin po yung mga freebies. Yan, meron po yung wire na 8 ang kanyang diameter. And then, may clamp na rin po siya at yung ating panghigpit, para sa ating inverter. Okay, so bago po natin ikabit itong ating inverter, kung ganitong po kung klase ang inyong kakabit din tulad dito sa ating video, tignan nyo po muna yung linya ng line at linya ng neutral. So sa AC output po natin, may makikita po kayong symbol o letter na makikita nyo. N, ayan po.
Ito po ay stands for neutral at L naman po para sa line. So para saan po ito? Ito po, dito po sa line, ayan po yung ilalagay natin o dyan po natin ipapadaan yung linya para naman sa ating solid state relay. So mahalaga po, dapat alam natin yung line dahil ito po yung ipapadaan natin sa solid state relay. Okay, for added protection po, lalagyan din po natin ng breaker yung ating AC out. Kabit lang po natin itong enclosure box para minsan ng butas na po. At isa pa pong butas naman para sa ating solid state relay. Yan. So dito sa baba. Yung ating pong solid state relay ay nilagyan na rin natin ng sink or heat sink para po mag-absorb po ng init. Dahil ito pong solid state relay, lalo na kapag ang binili nyo ay medyo mababang ampere rating, nag-iinit po siya. So kailangan po natin kabitan ng heatsink. So itong heatsink po natin na ito ay nilagyan natin ng thermal paste bago natin po siya in-screw para po mas maganda yung transfer ng heat. Okay? At dito po, makikita ninyo, dito po natin ipapadaan sa 1 and 2 yung ating linya ng AC out. Okay? Dadaan natin dito yung line, tapos ito yung connection ng another line. So pag ganyan po siya. Habang yung neutral po ay hindi po natin siya ikakat. Yan. So dito na natin po siya ilalagay. So ito po ikakabit natin na AC breaker naman para po sa ating AC out. Okay, so dito po sa ating AC breaker, so nandito po natin ilalagay yung source sa taas at sa baba naman po ay yung ating load. So dito po sa ating AC breaker na miniature AC breaker, kung mapapasin nyo po, ang current rating lang po na kinuha natin ay C4, ibig sabihin hanggang 4 ampere lang po ang kaya niyang i-hold na current. Yung 4 ampere po ay sinakto po natin para sa 600 watts lang na capacity ng ating inverter. Hindi po natin sinagad sa 800 watts. And pag nagkabit po tayo ng AC breaker, ayan, naka-off po siya. Pag tinaas po natin o patungo sa source, yun po ang kanyang on. So, for the meantime, kailangan po naka-off po muna yung ating AC breaker for protection po muna. Next na ikabit po natin yung ating out po ng DC. Okay, magsusukat po tayo dito para sa line. So, ito po, itong side po na ito sa left, ito po yung line side natin at ito yung neutral. So, ang ginagamit po natin na wire ay THHN size 12 po. Para po matandaan natin yung wire para sa linya o sa line, para hindi po natin mapagbaliktad yung neutral at saka yung line, nilagyan ko lang po ng tanda ito para sa line. So ito po yung kinabit natin, no? So ito po yung linya ng line. So lagyan ko na rin kung saan ng tanda para hindi po tayo malito. So para po dito sa terminal na ito, ayan po yung line.
So, ito po yung ating magiging outlet. No? Yung ating wire na ginamit po ay 12 na THHN. Okay, so ito pong nakikita nyo na merong terminal lag, ring terminal lag. Ito po yung idadaan natin sa ating solid state relay. So ito pong linyang ito, itong wire po na ito ay nakakonekta po sa out ng ating inverter na line. No, ito naman po yung sa neutral. So ang ikokonekta po natin sa ating solid state relay ay yung ating AC out na line. So ikokonekta po natin ito sa solid state relay. Kakabit na po natin yung linya natin from inverter to the AC breaker. Pero bago po natin ikabit, dapat alam po natin kung saang side o yung terminal na merong line nakakabitan ng L o nakakabitan ng line. So ito po itandaan natin itong terminal na ito at saka itong naka-electrical tape. Ito pong L ay i-connect natin dito sa out ng ating inverter na may L. Kabila po ay N. So, tatapat po natin siya dyan. Wala po dito sa ating line, yung katapat po niya sa baba, yung load po. Ikakabit po natin itong ating kinabitan ng ring terminal lag. At ito po ang ikakabit natin naman sa daanan para sa ating solid state relay. Sunod na po natin ilagay itong ating socket na ginawa. So ito pong walang terminal lag, dito po natin yan ilalagay para sa AC breaker sa daanan po, katapat po ng neutral. Ito naman po yung idudugtong natin dito sa may solid state relay. Ilalagay din po tayo ng low voltage disconnect para po makontrol po yung voltage ng ating battery. Ayan, and then dito po sa ating low voltage disconnect, gagamit na po tayo ng ganun pa rin, THHN na ang diameter ay 12 or gauge 12 po. So ito po ilalagay po natin dito sa in. Okay, so sa in po, yan, nandito po yung positive at saka dito po yung negative. At isunod po naman natin yung out po natin. Ito naman po ikakabit natin sa ating solid state relay. Wala po dito sa ating low voltage disconnect module. Okay. Yung out po niya ay ikokonekta po natin dito sa ating solid state relay. So makikita nyo, meron po tayong number 3 dito, positive, at yung number 4 ay negative. Ito po yung side ng DC. At yung other side po, yun naman po yung side ng AC. Makikita nyo po yung symbol ng AC at yung side po na ito para sa DC. Bago po natin ikabit yung battery, check po muna natin kung naka-off yung ating mga linya. Ayan, yung ating mga DC breaker at AC breaker. Then, ikabit na rin po natin yung linya ng ating inverter. Siguraduhin lang po natin mahigpit yung ating wire na nakabit sa ating inverter. Double check po natin palagi para maiwasan po natin yung loose connection. Para naman po sa aking 12 volts out or 12 volts na load, magkakabit po muna ako ng sample dito, pansamantala na para sa ating out. Dahil hindi pa po natin ito na-installan yung ating nakaabang na linya para sa 12 volts out natin sa labas. And then, huli po natin ikabit itong battery.
ito po yung gagamitin natin. No? Pagdudugtong na po natin yung ating battery. Ito pong ating positive na unang in-attach. Kinabit muna natin yung positive line. Itong isang linyang ito para po sa ating low voltage disconnect. Ito naman po ay galing sa ating solar charge controller at ito po yung out natin patungo naman sa ating inverter. At last po natin ikabit itong ating negative terminal, but pag kinabit po natin ito, huwag po kayo magugulat dahil automatic po mag-on po yung ating low voltage disconnect at yung ating solid state relay. So ganun pa rin po, ito po yung linya ng ating negative ng ating low voltage disconnect, then yung linya ng ating negative ng battery, yan. Then sunod po natin yung linya mula sa ating solar charge controller at huli po natin yung linya patungo sa ating inverter. Yan. Then higitan po natin. Ayan. For added protection po, pwede nyo pong lagyan ito ng mga electrical tape para po hindi po naka-open yung ating mga terminal. Dito po sa ating model ng low voltage disconnect, ang reading po niya sa ating battery ay mas mataas ng 0.2. So mag-a-adjust po tayo, mag-a-add po tayo ng 0.2 pag magsiset po tayo ng low voltage. Ang isang lithium iron phosphate po, ang kanyang 20% na charge ay 12.8. Sa makatuwid po at the reading ng low voltage disconnect na 12.8, ikakat na po niya yung linya natin na nilalabas niya sa ating AC. So para ma-set po yan, kailangan po natin mag-set dito ng 12.8 plus 0.2. So isi-set po natin yung disconnect natin ng 13. Sa module po na model na ito, kapag kinik nyo po itong left, yan po yung kanyang disconnect. So dito po ay 12.4. Pag kinik nyo right, nakita nyo 0.5, mag-add po kayo ng 0.5. Ang reconnect po niyan ay 12.4 plus 0.5, 12.9. Ngayon po, para ma-set po ito, pipindutin po natin to ng dalawang beses ng mabilis. Yan. At pwede na po nating iset yung kanyang disconnect. So ito po ay 12.4, no? So iset po natin siya ng 12.8, pero dahil mataas ang reading niya ng 0.2, gagawin po natin 13. Double click po natin. Yan. Tapos ito po yung down. So mag-add po tayo dito. Yung left po ang up. 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12. Yan, 13.0 po. Yan po yung ating disconnect. So ang reading po ng ating module, pag na-read po niya ng 13.0, automatic po ikakat na po niya yung ating flow ng current sa SRR natin. Okay? Para naman po ma-reconnect, pag kilik po natin itong right isang beses, 0.5. So 13 plus 0.5, pag nag 13.5 po siya, pwede na po na uli siyang makonect. So ang gagawin po niya kapag na-reach po niya yung 13.5 or 13.3 sa ating multi-tester, ay iti-trigger po niya itong ating solid state relay, yan, para po mag-flow yung current mula sa AC out. Since okay na po yung ating connection, ilagay na po natin yung cover ng ating enclosure box. Ilagay na po natin itong kanyang cover. Kabit na po natin itong temperature sensor ng ating solar charge controller. Ito po ididikit ko dito sa ating BMS. Yan. Para po ma-monitor niya kung overheat na ba yung ating battery. At ang ating next step po ay i-power up na po natin yung solar power system natin. And sa pagpa-power po, kailangan uunahin nating bubuksan yung ating battery, linya ng battery natin. Yon po natin. Pag in-on po natin yung linya ng ating battery, ay magpa-power up na rin po yung ating solar charge controller. On po muna natin tong battery. Yan. At makikita nyo po, yung ating solar charge controller ay nag-power up na rin. Sa ating solar charge controller po, meron po tayong
apat na light indicator. Yung unang indicator po natin, hindi po nakailaw. Yan po ay indicator kung may nasagap na charge sa ating solar panel. Pangalawang indicator po ay yung sa ating battery. Dahil in-on po natin yung battery, okay, meron po tayong indicator dito. Ito naman po yung pangatlo ay light o yung out po ng 12 volts. At yung pang-apat ay error. Kapag kayo po ay nakakita ng ilaw na ganito dito sa error, yung sabihin po may problema po sa ating solar charge controller. Okay. Ito pong main interface ng ating solar charge controller. Kung makikita nyo pong symbol na buwan, ibig sabihin wala po siyang nare-receive na radiant energy coming from the sun dahil naka-off pa po yung ating solar panel. Tapos ito po yung battery natin and then yung out po natin. At ang kanyang reading po ng voltage ay 13.3 yung ating battery. Sa baba po, ito po kung anong uri ng battery ang ginagamit natin at yung 12 volts na makikita nyo dito kung anong system ang ginagamit natin. So, dahil pang ginagamit natin ay 12 volts, automatic pong madidetect ng ating MPPT Solar Charge Controller na 12 volts po yung ating ginagamit. Para ma-set po natin ito, meron po tayong apat na button. Dapat maging familiar tayo dito. Ito po ang function nito, yung button na nakaturo sa right ay for set or menu. Okay? At another function po niya, kapag naka-manual mode po siya, pag click nyo po ng isang beses ito, iilaw po o gagana po yung 12 volts out natin. Ito naman po yung function na para sa escape or return, yung arrow na nakaturo sa left at yung top and down po, selector po natin yan. Okay. So ito po yung pinaka main menu niya or pagsiset natin. Meron po tayong dalawang function po ito. Ang unang function po niya kapag naka-manual, pag click po natin ito ng isang beses, nakikita nyo, ayan, makikita nyo po na naglalabas po ng electricity yung ating battery patungo po sa ating 12 volts out. Okay, dahil po siya ay naka-manual. At titignan nyo po sa indicator ng ating solar charge controller, naka-on po yung ating 12 volts out. Okay. Then, kung gusto po nating patayin dahil naka-manual siya, click lang rin po natin ito. At mawawala po siya. Ngayon po, ang una pong gagawin natin kapag na-open na natin yung battery natin, kailangan po nating iset yung mga parameters natin. So, click po muna natin to ng 3 seconds. Matagal. At ang unang tatanungin po sa ating settings kung anong type ng battery ang ginagamit natin. Okay, meron po tayong 5 na choices ng battery. Ang lithium, okay, pindutin po natin tong selector natin. Pataas pababa, okay. Ang gel type, ang sealed lead acid, ang flooded, at user. Sa user po, kung gusto niyo pong baguhin yung settings, pwede po. Pero po, dahil po ang gamit nating battery ay lithium iron phosphate, pwede na po natin siyang iset sa lithium. Okay. Ang gagawin lang po natin, pag click po natin ito, 3 seconds, ayan, piliin lang po natin yung lithium. Yan. Pag napili na po natin yung lithium, pwede na po natin itong pindutin. Yan. Na-set na po yon. And then, automatic po siya. Then, kung mapapansin nyo po, babalik din po siya kaagad sa lithium. So, pag napili po natin itong lithium, no, mayroon na po siyang default parameters. Then, i-return na po natin. Yan. Then, yung other setting po ay pwede po nating tignan by simply pressing this button or this button. So, pag click po natin ito, yan, makikita nyo po yung volts na binibigay po ng ng ating solar panel. Then, ito naman po yung ampere na binibigay niya sa ating battery. Then, ito po yung charge ng ating battery, 13.3. And, ito po yung ampere na binibigay ng battery to 12 volts out. Ito naman po yung binibigay na current ng ating solar panel sa ating battery. Kung makita nyo, 0 pa rin dahil nakabatay pa siya. And then, yung current na binibigay ng ating battery to the 12 volt system natin. Itong 27.0 degrees Celsius po, yan naman po yung temperature ng ating solar charge controller. At ito pong 15 na makikita nyo, ito po yung mode or setting natin. So, ang ating pong solar charge controller ay meron siyang 17 modes. At isa po sa pinaka
gusto kong mode dito ay yung 0. Dahil ang 0 po kapag umaga, nakapatay po yung kanyang 12 volts out at kapag ala nang nare-receive na radiant energy coming from the sun, automatic po siyang mag-on yung ating 12 volts. So para po ma-set po natin sa 0 ito, so kapag nandito na po tayo sa 15, i-press lang po natin to ng 3 seconds, yung set. Yan. And then, baba po natin yung kanyang bilang. Yan, 13 down to 0. Yan. Nakaset na po siya ng 0. Then, after po nyan, pag naset na po natin, pindutin lang po natin ito ng 3 seconds. Yan. At makikita nyo po, ay biglang umilaw yung ating 12 volts out na indicator. Bakit po? Dahil po wala po siyang nare-receive na radiant energy dahil nakapatay ba po yung ating solar panel. I-return po natin. Yan. So, nagbibigay po siya ng 12 volts out sa ating 12 volt system. Dahil ang ating mode po ay 0. Nag-out na po siya. Dahil po wala po siyang nare-receive na solar energy or radiant energy coming from our panel. After po nating maikabit yung ating solar panel, i-on na po natin yung linya ng solar panel. Pag in-on po natin ito, automatic po na mawawala po yung 12 volts out ng ating solar charge controller dahil po ang ating menu na ginamit ay 0 o dahil po ang ginamit nating mode ay 0. On po muna natin yung ating solar panel. Yan. Ayan. At makikita nyo po, ayan, nawala po yung linya ng ating 12 volts out natin. Yan po ang kagandahan ng mode na 0. Para po matest yung ating setup, i-alok ko po muna to. Set ko po muna sa manual mode. And then, iset po natin. Pindutan na matagal. Iset po natin ng 15 muna. Yun po yung manual mode. And then, pindutin po natin to ng 3 seconds. Then, return. Naka-manual mode na po tayo. Pag in-on po natin to, pag kinik po natin ito, mag-activate po yung ating 12 volts out. Yan. So, patayin po muna natin. Okay, and i-test po natin yung ating 12 volts out sa bayan habang nagcha-charge at yung ating inverter. Kasalukuyan po tayong nagcha-charge. Ang ating battery voltage na ay 13.5 at iti-test na po natin itong ating setup. Para matest po natin, on po muna natin yung 12 volts out. Ito po yun. Then, after po nyan, ay pailawin na po natin yung ating 12 volts. So, naka-manual po tayo. Isang press po natin dito. Ayan. So, nabawasan po ng 0.1 yung ating battery. Naging 13.4. So, nakasindi na po na yung ating ilaw. So, habang nagcha-charge po siya sa ating solar panel, ay i-on na rin po natin yung ating inverter para makapag-produce po tayo ng 220 volts. Okay. So, ito po yung last na breaker natin, DC breaker natin from battery going to inverter. On na po natin. Yan na. And then, on po natin yung ating inverter. Yan. So, ang reading ng ating inverter ay 13.3. Okay, and steady po yung ilaw para sa power at steady yung ilaw para sa fault. So, kapag nag-flash po yung ilaw sa fault, ibig sabihin may problema. Pero sa ngayon, steady. Wala pong problema. At bago po natin i-on yung ating AC breaker, paalala lang po, itong ating pong solid state relay ay itong dadaanan po ng line natin ay live wire po yan. Kaya mas maganda po kung meron po kayong cover, lagyan nyo po ito. At mas maganda po, dapat ito ay hindi naabot ng mga bata. Kaya ideal po ang ating SSR na nasa taas po siya para hindi po maabot ng bata. Yan. So, naka-on na po yung ating 220 out. Para matest po yung ating 220 volts na AC, gagamit po tayo dito ng electric fan. Ito pong electric fan natin, ang kanyang
Power rating ay 50 watts. Stop lang po muna natin. Yan. Then, on natin yung ating electric fan. Yan. And, working po yung ating 220 volts. So, pwede po tayo magsaksak ng mga appliances dyan sa ating out ng inverter na 220. Although, ang kaya po niyang ibigay na power ay hanggang 800 watts. Huwag po natin siyang isasagad para po humaba po yung buhay ng ating inverter. So, working po siya. Kung nagana po yung ating AC out na 220 at yung ating 12 volts out habang siya po ay nagcha-charge. And medyo hapon na po. It's already 4 p.m. in the afternoon. Check po natin yung reading nga ng ating low voltage disconnect 13.4. Yung ating inverter ay ang nakikita ko po ay 12.9 na. Yan. So okay pa rin. Check po natin yung temperature ng ating mga gamit. Check po natin yung temperature ng power inverter natin. Kung makikita nyo po yung power inverter po natin, hindi pa po sumisindi yung pan niya. Ibig sabihin, hindi pa niya nare-reach yung D-port niya para mag-on yung kanya, o matrigger yung kanyang pan. Check po natin yung temperature nito. Ayan, 29.9. Yung solid state relay, check natin. 27.6. Okay, yung ating mga DC breaker. Ayan, so okay pa rin po siya, nominal pa rin po. Ayan, so working po, no, yung ating setup.